Oy people, anong ginagawa mo dyan? Halika na, sumama ka sa akin. Halika, may kwento ako habang naglalakad tayo. Pasal-pasal tayo. Ito ang kwento natin ngayon people. Alam mo ba, ito na naman si Lolo Rendon Labrador nyo. Umikse na naman sa social media. May bago na namang video ang Lolo Rendon Labrador ninyo. Inatake at pinutakti si Chot Reyes, ang coach ng Gilas Pilipinas. Doon sa kanyang video, hindi natin ilalagay dito yung video niya kasi baka makopyright tayo at i-take down ang ating video. Kasi pag gumagamit tayo ng video na hindi sa atin, itinitik down po ng YouTube yan. Isasummarize na lang natin kung ano ang sinabi ni Rendon Labrador. Ito ang sinabi ni Rendon Labrador kay Chot Reyes. Ganito po. Summarize lang po natin ha. Pero ito talagang sinabi niya. Pero summarize lang ito. Ang sabi ni Rendon Labrador, and I quote, dapat nang mag-resign si Chot Reyes. Dapat na niyang pag-isipan magbitiw. Kasi hindi maganda ang ipinakitang performance ng Gilas Pilipinas. Ayon kay Rendon, hindi ito marunong si Chot Reyes mag-play ng basketball. Wala siyang alam sa play. Sunod-sunod ang pagkatalo. Kaya, anong sabi ni Rendon Labrador? Mag-resign ka na lang at ikaw na mismo, Chot Reyes, ang magbitaw kasi baka nahihiya raw ang SBP o Samahang ng mga Basketballista ng Pilipinas na siya ay patalsikin. At dagdag pa ni Rendon Labrador, na luma na nga ang bola sabi pa nito sa kanyang video. May hawak pang bola ang lolo nyo. Naluma na lang ang bola, hindi pa rin nananalo ang Gilas Pilipinas. Sabi pa ni Rendon, dagdag niya sa kanyang video, mag-resign na lang ito at mag-coach na lang, lumipat na lang sa volleyball. Baka doon ay manalo na ang Pilipinas. Grabe naman si Rendon Labrador. Ito talaga si Lolo Sausawero King nyo. Kahit papaano, kahit medyo mayabang, ewan ko kung mayabang yan sa inyo, para sa akin ay talagang medyo mayabang kasi nga masyadong agresibo ang kanyang atake. Siguro nasakyan niya ang gusto ng mga bashers kasi bago pa si Rendon Labrador mag-criticize kay Coach Reyes, meron na mga grupo ng mga tao na ipinapakita ang pagkadismaya kay Chot Reyes, kaya nasakyan ito ni Rendon Labrador. Nung medyo walang nagpo-voice out, ayan kasi ang mga netizens hindi nagpo-voice out, panay lang social media. Kaya ang ginawa ni Rendon Labrador, kasi tatak niya yan, siya na mismo ang nag-voice out. Kaya kung iisipin, medyo may kayabangan, pero may katotohanan din naman. Hindi natin ikinakaila na may punto si Rendon Labrador. Kahit pasabihin may mga kalaban siya, kahit mga naiinis na mga vlogger sa kanya, kahit papaano may sense din naman ang laman ng kanyang pinagsasabi. Siguro napansin ni Labrador na nakukulangan sa performance ng mga Gilas na siya ring nakikita ng mga netizens. Kaya naman ang inyong Rendon Labrador super voice out sa kanyang social media. So, ewan ko kung nakarating na ito kay Coach Reyes. Pero, people, isa lang kasi ang nakikita ng mga tao. Si Coach Reyes. Malay naman magaling ang strategy ni Coach Reyes, pero ang problema ay nandito sa mga players. Ganun lang naman ang basketball Pag nananalo ang team, ang players, sasabihin ang galing ng coach. Pag nasasabi naman na pag natatalo naman ang team, sasabihin hindi magaling ang coach. Kahit magaling na ang players, hindi magaling ang coach. Ganun lang talaga ang impression ng mga tao sa larong basketball. Alam niyo people, hindi madali ang larong basketball. Lalo na pag ang pinag-uusapan dito ay FIBA.
Ang FIBA kasi hindi po ordinaryong grupo yan, people. International iyan. Kaya kayo mga nagbabas kay Coach Reyes, international competition ang FIBA at take note, powerhouse ang mga players dyan. Pag sinabing powerhouse, hindi po pipitsugin ang mga players dyan. Hindi po pipitsugin ang mga bansa dyan. Nandyan ang mga malalakas, matitindi, magagaling na mga players ng iba't ibang mga bansa. Kaya kung natatalo ka man, ordinary lang talaga yan na matatalo ka kasi ang mga kalaban mo talaga naman, ang tawag nga ni Chok Reyes, powerhouse. Hindi lahat ng malalakas na bansa ay nakakapasok sa FIBA o nananalo sa FIBA. Take note ha, hindi lahat ng mga powerhouse sa FIBA nananalo. Take note, China is a powerhouse pero anong nangyari? Tinalo natin ang China, di ba? O, palakpakan na dyan. Kaya medyo ito si Rendon Labrador na awkward ngayon ang kanyang video kasi pagka-release ng kanyang video na kanyang sinisermonan si Coach Reyes ay saka nagkaroon ng chance ang Gilas na manalo laban sa China. Eh ano ngayon si Rendon Labrador na baliktad ngayon ang kanyang sinasabi laban kay Chok Reyes. So ano ang resulta ngayon yan, people? Ang resulta ngayon yan, ang Pilipinas ay nakapwesto ngayon sa ranking. Ang ating panalo ay 1, ang ating talo ay 4. So win 1 and lose 4. Isa ang panalo natin, 4 ang ating talo. Ganun lang po yan. So kahit pa paano bago mag-resign si Chok Reyes ay nakapagbahagi siya ng tagumpay ng Pilipinas. Piruin mo, China pa ang matatalo ng Pilipinas. Ha? China pa. Take note, may issue ang China sa West Philippine Sea. Nandoon ang mga senador na nagpaka-t-shirt na may tatak ng West Philippine Sea. Sabi ng mga senador, no offense, sports lang, walang ibig sabihin. Kaya nandoon ang mga senador, sila Senator Bato. Ewan ko ba't sila nandoon. Sabi nila, cheering daw yun para sa Gilas, Pilipinas. But anyway, wag na natin pag-usapan yan. Nung nanalo na ang China, ang Pilipinas laban sa China, ito namang si Chok Reyes ay nagbigay na ng statement. Ano ang kanyang statement, people? Ito po. Napag-isip-isip ni Chok Reyes na iniisip niya na magbitaw na sa Gilas Pilipinas bilang coach at ibigay na at bigyan ng chance ang ibang coach na meron ding deserve maging coach ng Gilas Pilipinas. At ito na nga ang hinaing ni Chok Reyes, people. Sa mga nagbabash kay Chok, makinig kayo. Ito ang kanyang natanggap. Matinding bashing, matinding mga basher na hindi naiintindihan ang halaga, ang kahirap-hirap na proseso ng pagiging coach ng isang Gilas Pilipinas. Hindi nila naiintindihan, ang sabi ni Chok Reyes, hindi nila naiintindihan kung gaano kahirap ang dinadanas ng isang proseso bilang isang team ng Gilas Pilipinas, lalo na sa FIBA. Ayon kay Chok Reyes pala, sabi ni Chok ha, sabi niya, alam niya kung ano ang dahilan ng pagkatalo ng Gilas Pilipinas. So, inamin niya, people, na naging mahina rin ang performance ng Gilas. Nakita niya, na-picture out niya kung ano ang naging performance niya ayon sa binitawang salita ni Chok Reyes. Ang sabi nito, nagkulang sila sa proseso. Nagkulang sila sa preparation pala. Sorry, hindi proseso, preparation. Nagkulang ang Gilas Pilipinas ng preparation. So, sa preparation na yan, kailan lang daw sila nag-practice is June 12. Ang Gilas ngayon ilang buwan na lang. Ilang buwan ang pagitan mula June 12. So, June, July, August. Parang 2 months lang ang pagitan. So, ayon kay Chok Reyes, hindi naging maganda ang preparation ng Gilas Pilipinas na kanilang
pinaghandaan. Nagkulang sila ng schedule ba yun o time of preparation? Basta ang pinag-uusapan dito, people, preparation. Ba't naman kasi kulang yan samantalang alam naman ng coach na darating ang competition ng FIBA, kaya kailangan nila magkaroon ng matinding training. Pero people, naintindihan ko yan si Chok. Pag game talaga sa basketball,